sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Na pakinggan ni PBBM. 6 na milyong balot ang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, June 19, 2026. Ako, si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Resigned Blue Eagles coach Tab Baldwin. Humarap na sa CIDG investigation kaugnay sa pagkamatay ng 2 Ateneo basketball players. Matapos ang bagong peace deal sa pagitan ng US at Iran, malakihang bawas presyo sa produktong petrolyo, sure na sa susunod na linggo. Nagdadrive po ako, bigla po akong nakatulog napikit po ako. 3 patay, 2 sugatan sa pag-araro ng delivery truck sa gilid ng kalsada sa Taytay, Rizal. Russian President Vladimir Putin ipinag-utos na palayain na ang 24 na Pinoy na nakadetain sa Russia ayon kay PBBM. Sa good news, Pinoy conjoined twins sa Saudi Arabia tagumpay na napaghiwalay matapos ang 6 na oras na surgery. Gastos sa operasyon, sinagot lahat ng Saudi government. At Pinay tennis sensation Alex Ayala, pasok na sa Berlin Open quarterfinals matapos talunin ang world number 2 na si Elena Rybakina ng Kazakhstan. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Humarap na sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang nagbitiw na Ateneo men's basketball head coach na si Tab Baldwin kaugnay ng investigasyon sa pagkamatay ni na student athletes Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon sa DILG, may mga pagkakaiba sa ilang mga detalye ng mga salaysay ng mga coach at atleta. Samantala, idinaos naman ang commencement exercises ng graduating class ng Ateneo ngayong araw kung saan ipinahiwatig nila ang pakikidalamhati sa trahedya. Sa unang pagkakataon, humarap na sa mga otoridad si resigned Ateneo basketball varsity head coach Tab Baldwin. Nagtungo si Baldwin sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group upang sagutin ang ilang katanungan sa trahedya sa Aurora noong June 8 na ikinasawi ng 2 manlalaro ng Blue Eagles na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Matatandaang nagbitiw si Baldwin bilang head coach matapos magpahayag sa isang video message ng pag-amin sa anyay kabiguang pangalagaan ang mga atleta. Bukod kay Baldwin, kinuhaan rin ng mga salaysay ang iba pang coach at team managers maging ang mismong mga manlalaro. Puna naman ng DILG sa mga salaysay. There are some inconsistencies between what the players said and what the coaches said. Pero hindi pa kami tapos, so wala pa kami magbibigay na comment hanggang matapos lahat. Kaya bukod sa statements, sisilipin rin ang drone footage sa insidente. Yung culpability ng institutions, kailangan rin namin mahanap. So we need a full investigation. Ayon sa PNP, nasa 80% na ang investigasyon ng CIDG at target maisumite sa Department of Justice ang kumpletong ulat sa susunod na linggo. Samantala sa Ateneo de Manila University Campus, nagsuot ng itim na laso sa kanilang mga braso ang graduating class sa kanilang commencement rites ngayong araw. Habang nag-walk out naman sa kanilang mga klase ang mga mag-aaral at guro. Bigla namang bumuhos ang ulan kasabay ng pag-awit ng grupo ng Ateneo Hymn na animoy pakikidalamhati ng langit sa panawagan ng komunidad ng katotohanan at pananagutan sa nangyaring trahedya. Sa ngayon, inanunsyo ng University Athletic Association of the Philippines na pinagbabawalan na ang lahat ng Ateneo coaches na kabilang sa training activity sa Aurora na lumahok sa anumang aktibidad ng UAAP. Ayon sa Liga, ito'y upang mapanatili ang integridad ng investigasyon. Good
Good news po sa ating mga motorista. May big time bawas presyo na aasahan sa susunod na linggo para sa mga produktong petrolyo. Ayon mismo yan sa Department of Energy. Ikinatuwa naman ito ng isang transport group pero patuloy ang kanilang panawagang ibasura na ang fuel taxes. Ang balitang A to Z ni Naomi Almojano. Matapos ang ilang buwang kalbaryo at bigat sa bulsang idinulot ng pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo, bunsod ng sigalot sa pagitan ng United States, Israel at Iran, posibleng magkaroon na ng bigating rollback sa presyo ng langis na maaaring pumalo sa halos 9 na piso sa susunod na linggo. Para sa driver na si Tatay Ramil, magandang balita ito kung sakali, lalo't araw-araw siyang namamasada, makapag-uwi lang ng pantustos sa pamilya. Ang hirap ng biyahe namin, mahal talaga. Pero kahit pa paano, kunti tiyaga lang. Para sa pamilya, nag-uusap-usap na sila, nga bababa na. Yun ang pinakamaganda para sa amin. Medyo makaginawa konti kahit pa paano. Ayon sa estimate ng Department of Energy para sa June 22 to 29 oil prices, 8 pesos and 19 centavos kada litro ang maaring rollback sa diesel, habang 3 hanggang 5 piso naman ang inaasahang rollback sa gasolina. 3 araw pa lang ho ang trading days this week, pero malaki na ho talaga ang binaba nung per barrel of petroleum products. Mukhang malabo na hong tumaas, bagkus kung may magagandang balita, may development, ay inaasahan ho natin na magbababa tuloy yung epekto sa price. Malaking factor din sa pagbaba ng presyo ng langis ang interim peace pact sa pagitan ng Estados Unidos at Iran para sa tigil gera at pagbubukas muli ng Strait of Hormuz. Ito kasi ang dinaraanan ng mga barkong nagkakarga sa mga supply ng langis sa malaking bahagi ng mundo. Suportado naman ng transport group na Piston ang kasunduan at kanilang hiling. Itong panibagong pagbubukas ng hormones ay ngayon natin ay sana ay magtuloy-tuloy at siyempre hindi lamang para sa kapakanan ng ating mga driver, kundi sa kapakanan ng ating mga mamamayan. Malaking tulong bilang pambawi rin aniya ang rollback sa presyo ng langis dahil kahit papaano makakabawi aniya ang mga tsuper sa laki ng nawala sa kanilang kita noong kasagsagan ng nakakalulang presyo ng petrolyo. Medyo may magandang panimula sapagkat kung 10 pesos yung ibababa, ay kung kami ay nakaka-30 liters per day, halos sa manadagdagan yung kita namin ng 300 pesos. Nawarin aniya kasabay ng pagbaba ng presyo ng petrolyo, magtuloy-tuloy muli hanggang 50 hanggang 70 pesos kada litro ang petrolyo at pagbaba na rin ang presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ang panawagan naman talaga natin sa gobyerno, dapat kagiyat ngayon ibalik doon sa 55 pesos per liter yung presyo ng diesel at 57 naman sa presyo ng gasolina. Patuloy na panawagan din ng grupo ang pag-abolish sa oil deregulation law at fuel taxes. June 23, Martes, inaasahang mararamdaman ang pagbaba ng presyo ng langis. Para sa balitang A to Z, Naomi Almojano. Inamin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi pa formal na napagkakasunduan ang posibleng pag-aangkat ng langis mula Russia dahil sa iba-ibang geopolitical na konsiderasyon. Ayon sa Pangulo, hindi ganun kasimple ang pagpirma ng isang oil import agreement dahil kailangang isaalang-alang ang mga pampolitika at international na relationships. Napapasailalim sa economic sanctions sa trade restrictions ng US, European Union at ilan pang bansa ang Russia matapos ang paglusob nito sa ilang bahagi ng Ukraine noong 2022. Sa kabila nito, posible pa rin namang magkaroon ng kasunduan sa inaharap. Samantala, inanunsyo ni Pangulong Marcos na pinayagan na ng Russian government ang pagpapalaya sa 24 na Pilipinong nakadetine sa Russia dahil sa mga isyu kaugnay ng kanilang immigration status. Ayon kay PBBM, nakakulong ang mga Pinoy sa lungsod ng Irkutsk mula sa kalagitnaan ng 2025 matapos umanong maipasok sa Russia ng mga illegal recruiter. Pinag-uusapan ang isyong ito sa kanilang bilateral meeting na ikinagulat naman ni Putin kaya agad inaksyonan ng issue. Tiniyak naman umano ng Russian leader na mabibigyan ng solusyon ang naturang sitwasyon.
There are, of course, political considerations, geopolitical considerations. But when the two parties are determined to make it work, I'm always very confident that it will work, and we will find a way around those challenges and those complications so that to make it a reality. Last thing he said last night after we were talking about it, he said, "Don't worry, we will find a way to fix this problem." And now the 24 Filipinos will be released. They are ready for deportation tomorrow by 5 p.m. So those 24 will be going home, back to the Philippines and back to their families. Inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nais niyang bigyan ng mas aktibong papel sa pamahalaan si dating Interior Secretary Benher Abalos. Ginawa ng Pangulong pahayag sa gitna ng mga usap-usapan patungkol sa umano'y nalalapit na pagbabago sa kanyang gabinete matapos magtapos ang appointment ban para sa mga nabigong kandidato noong 2025 midterm elections. Ayon kay Marcos, matagal nang tumutulong si Abalos sa pamahalaan sa impormal na paraan at bukas siya sa pagbibigay dito ng opisyal na tungkulin. Ngunit nilinaw ng Pangulo na ang pagbabalik kay Abalos sa pamahalaan ay hindi nangangahulugan na may papalitan o aalisin sa kasalukuyang mga miyembro ng gabinete. Lalo't maayos anya ang pagtutulungan ng mga kalihim at hindi nangangailangan ng malawakang rigudon sa gabinete sa ngayon. Umaasa si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na muling babalik sa normal ang pagtakbo ng Senado sa ilalim ng pamumuno ng bagong Senate President na si Sherwin Gatchalian. Ayon sa Pangulo, umaasa siyang matatalakay na ang pagpapasa ng mga batas at pag-asikaso sa mga mahalagang gawain ng pamahalaan, kabilang na ang mahalagang appointment. Anya, nakahanda na ang listahan ng mga legislatibong prioridad ng administrasyon, kabilang ang mga panukalang matagal nang nakabinbin at mga bagong hakbang bilang tugon sa krisis ng langis na dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Nauna nang kinilala ng Malacanang si Gatchalian bilang lehitimong pinuno ng mataas na kapulungan matapos ang ilang linggong tunggalian sa pamumuno laban sa bloc ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Sana naman sa paglagay ni Senator Sherwin bilang SP ay mabalik naman tayo sa normal na patakbo ng Senado. And that they can take care of the business of government, the business of legislation. Patuloy na nakaaapekto ang easterlies o ang mainit na hangin mula sa karagatan na nagdudulot ng maulap na kalangitan at mga pag-uulan sa ilang bahagi ng bansa, partikular na sa Central Luzon, Southern Luzon at Visayas. Inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uulan, pagkulog at pagkitlat sa Visayas at Palawan na maaari magdulot ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, bunsod ng katamtaman hanggang malakas na ulan. Samantala, namataan naman ng isang tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Uli itong namataan, may layong 1,735 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Taglay ang lakas ng hangin aabot sa 55 kph at pagbugsong aabot sa 70 kph. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 35 kilometers kada oras. Patuloy na minomonitor ang mahinang bagyo at wala pa namang direktang epekto sa bansa sa ngayon. Matagumpay na napaghiwalay ang conjoined twins na mga Pilipinong sina Olivia at Gianna Manuel sa pamamagitan ng 6 na oras na operasyon na isinagawa ng mga surgeon sa Riyadh, Saudi Arabia. Isinagawa ang surgery sa King Abdullah Specialist Children's Hospital nitong Huwebes sa ilalim ng Saudi Conjoined Twins Program kung saan 22 medical professionals ang nakilahok sa 6 na yugto ng operasyon. Ayon sa Embahada ng Saudi Arabia sa Maynila, nasa matatag na kalagayan ang 2 sanggol at patuloy na minomonitor sa Pediatric Intensive Care Unit ng ospital. Sinagot naman ng pamahalaan ng Saudi Arabia ang lahat ng gastusin sa operasyon at kanilang pagpapagaling. Taos-pusong nagpasalamat naman ang ina at magulang ng kambal para sa suporta at tulong sa operasyon.
Ipinanganak sina Olivia at Gianna noong April 8, 2024 sa Talavera, Nueva Ecija at dumating sa Riyadh nitong Enero sa ilalim ng utos ng hari at prinsipe ng Saudi. Susunod, 3 patay, 2 sugatan sa pag-araro ng delivery truck sa gilid ng kalsada sa Taytay, Rizal. At sa ibayong balita, Obama Presidential Center binuksan na sa Chicago, USA. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Tatlo ang patay at 2 ang sugatan ng araruhin ng isang delivery truck sa gilid ng kalsada sa Taytay, Rizal. Batay sa investigasyon ng pulisya, nakatulog ang truck driver dahil sa sobrang puyat at kulang sa pahinga matapos ang dire-diretsyong trabaho. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Makaipon-ipon ng pera para mag-aral siya ulit. Yan ang gusto niya eh. Gumuho ang mga pangarap ng 20 anyos na si John Michael Darantinao matapos araruhin ng isang delivery truck sa C6 Road, Taytay, Rizal noong June 15. 6 na buwan pa lamang nang lumuwas mula Tacloban City ang binata para maghanap buhay at makaipon para sa kanyang pag-aaral nang mangyari ang kalunos-lunos na insidente. Kasi wala naman ako pantusto sa kanya. Ayun, wala rin. Sagasaan pa. Kasi gusto ko iuwi yan eh. Kasi nandun yung kapatid niya, 3. Sabi niya, Papa, iuwi ka dito si Kuya. Gusto nila makita. Ayon sa ama ng biktima, excited pa naman ang kanyang anak na magdiriwang ng kanyang kaarawan sa Lunes. Kung mayroon mabuting kalooban, tulungan mo kami papuntang Tacloban pagdala ng anak ko. Para doon na lang makita ng mga kapatid niya. Doon na lang namin libing. Kabilang si John Michael sa 3 nasawi sa pag-araro ng delivery truck at 2 naman ang malubhang nasugatan. Sa investigasyon ng Taytay Municipal Police Station, bali po yung driver accordingly, 3 days na pong naglalagari ng trabaho dahil siguro po maraming pangangailangan. Yung driver po ay nakatulog po siya. Ngayon, tumama po siya o bumangga sa isang junk shop kung saan nandun po yung mga biktima. Nasa kustodiya ngayon ng Taytay TNT ang suspect na nagmamaneho ng truck ng kanyang pinsan para sa isang on-demand delivery platform o courier service app. Nagdadrive po ako, bigla po akong nakatulog eh, napikit po ako. Hindi ko na po alam kung paano nangyari. Nagising po ako, andun eh. Humingi po ako ng tawad sa inyo. Hindi ko po kasalanan yung nangyari. Paliwanag pa ng driver na siraan ng kanyang truck at ni-repair pa niya ito, kaya naghabol siya ng biyahe para sa kanyang delivery. Bago po natin imaneho ang ating mga sakyan, kailangan gusto po ang tulog natin, masigla po ang pangatawan natin para ma-operate natin ang sakyan na maayos po at maiwasan natin may mga-aksidente tayo sa pupuntahan natin. Nasampahan ang suspect ng kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries at damage to property. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Iginiit ng dating mahistrado ng Korte Suprema na hindi dapat baguhin ang konstitusyonal na requirement na 2/3 ng lahat ng senador ang kailangang bumoto para mahatulan sa impeachment si Vice President Sara Duterte. Ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna, mananatiling 16 na boto ang kailangan kahit may mga senador na hindi makadadalo o makalalahok sa pagbibitis dahil sa iba-ibang dahilan, kabilang ang pagkakakulong. Pero nagbigay siya ng posibleng exception sa kaso ni Senator Ronald Bato de la Rosa na kasalukuyang nagtatago matapos maglabas ng warrant of arrest ng International Criminal Court. If one runs away from the legal system, he relinquishes all membership in that system. And therefore, he may be considered as having resigned constructive resignation. If that is so, if he is declared fugitive and disentitled, there's a doctrine of disentitlement in case of fugitive, and therefore no longer a member of the legal system,
that he is denouncing by being a fugitive, then it's -1. And if it becomes 24 minus 1, 23, 2/3 of that will become 15. Nakiisa ang Kabataan Party List sa wreath-laying ceremony sa Rizal Monument bilang paggunita sa ika-165 na kaarawan ni Gat Jose Rizal at kasabay rin yan ng ika-25 anibersaryo ng partido. Ayon sa Kabataan Party List, hindi lamang ang buhay ni Rizal ang kanilang pinarangalan, kundi pati ang 25 taon ng kanilang adhikain at pakikibaka para sa karapatan at kapakanan ng mga kabataang Pilipino. Binigyang diin ng grupo na mula sa pagsusulong ng mga panukalang batas sa Kongreso hanggang sa mga pagkilos sa kalsada ay patuloy nilang isinusulong ang mga isyu at interes ng kabataan. Nanindigan ng Kabataan Party List na mananatiling buhay ang pag-asa at pakikibaka ng kabataang Pilipino tulad ng mga adhikain ni Rizal. Samantala, present na din sa mga aktibidad sa Luneta ang ilang mga mag-aaral at local tourists na aktibong sinasariwa ang alaala ni Rizal. Importante po alalahin yung si Jose Rizal dahil sa ginawa niya po sa country natin. Yung pinalaya niya tayo po sa mga Espanyol. Tas pag hindi natin siya inalala, parang tinake natin yung freedom natin for granted. Tingin ko po magiging proud si Jose Rizal po dahil sa nag-improve yung country natin po at free na tayo. feel natin po yung magiging free po. Tas yung din po, medyo slightly magiging angry si Jose Rizal po dahil sa mga government problems po. Nagdaos ng rally at noise barrage sa labas ng Correctional Institution for Women ang mga kapamilya at taga-suporta ni Mary Jane Veloso bilang pagpapakita ng suporta sa kanyang scheduled testimony. Panawagan nila kay Pangulong Marcos, bigyan na si Veloso ng ganap at walang kondisyong kalayaan, lalo't biktima si Veloso ng human trafficking at matagal nang nakikipaglaban para makamit ang hustisya. Samantala, nananawagan ng mga lider ng iba-ibang religious groups ng malakihang kilos protesta sa June 28 sa EDSA People Power Monument. Laban po yan sa korupsyon at political dynasty. Tatawagin itong White Ribbon March na layong ipagpatuloy ang panawagan laban sa katiwalian na sinimulan sa Trillion Peso March para mas maraming Pinoy ang makibahagi para sa mas malinis na pamamahala. Naging emosyonal si dating Pangulo ng Estados Unidos na si Barack Obama matapos parangalan ng kanyang asawa na si Michelle Obama ang kanyang pamumuno sa pagbubukas ng Obama Presidential Center sa Chicago, USA. Dinaluhan ang pagbubukas ng sentro ni na dating Pangulong Bill Clinton, George Bush at Joe Biden habang hindi naman imbitado o nakadalo si dating Pangulong Donald Trump. Layunin ng Obama Presidential Center na maging buhay na sentro ng kasaysayan, edukasyon at paglilingkod sa komunidad bilang pag-alala sa 8 taon ng pamumuno ni Barack Obama sa Estados Unidos. Bahagi ng pagbubukas ang pagkilala sa mga nagawa ng dating presidente kabilang ang pagpapalawak ng healthcare, pagpapalakas ng ekonomiya, pagpapatumba kay Osama Bin Laden at pagkakaloob sa kanya ng Nobel Peace Prize. Excited na tutungo sa Busan, South Korea ang kapamilya actress na si Angelica Panganiban para dumalo sa Global OTT Awards ngayong Sabado, June 20. Nominado si Angge sa kategoryang Best Lead Actress para sa pagganap sa mystery drama series na The Silent Noise. Yun po ay isang original production ng Prime Video. Samantala, nominado rin ang nasabing serye sa Best Asian Content category dahil sa matagumpay nitong paghahatid ng kwento sa mga manonood sa rehiyon. Inaasahan namang magiging mahalagang pagkilala ito, hindi lang para kay Angelica, kundi pati sa industriya ng Philippine entertainment sa international stage. Sa aming pagbabalik, sa palakasan, Pinay tennis sensation Alex Ayala pasok na sa Berlin Open quarterfinals matapos pataubin ang world number 2 mula Kazakhstan.
At NBA Championship Trophy ng New York Knicks ipinarada sa Big Apple. Jordan Clarkson proud na winagayway ang bandera ng Pinas. Susunod na yan dito lang sa Balitang A to Z. Great news para sa Pinoy sports fans. Umarangkada na ang championship parade ng New York Knicks kung saan proud na ibinandera ni Jordan Clarkson ang watawat ng Pilipinas. Samantala sa Germany, may panibagong milestone si Alex Ayala matapos mapatumba ang world number 2 na si Elena Rybakina sa Berlin Open. Ang Balitang A to Z Sports ni Rod Garabon. Halos hindi makapaniwala ang Pilipina tennis player na si Alex Ayala nang maipanalo ang laban kontra kay Elena Rybakina ng Kazakhstan sa Berlin Open. Kung tutuusin, liyamado sa laban ang ranked number 2 na si Elena dahil may dalawa na itong Grand Slam titles at malahigante ang tangkad nito bilang 6-footer. Pero hindi nagpatalo si rank 35 Ayala na ginulat ang kalaban sa pagbalik ng bola. A highlight word would be to be brave, and it makes a big difference when I'm able to do that. Dahil dito, pasok sa quarterfinals ng WTA 500 Berlin Open si Ayala. At sa mga oras na ito ay makakaharap si world number 8 Elina Svitolina. Laban lang, Alex! Samantala, sama-samang nagparty ang New Yorker sa harap ng New York City Hall para bigyang pugay ang New York Knicks matapos makuha ang kanilang unang kampyonato sa NBA sa mahigit 50 taon. Inawit ng New Yorker singer na si Alicia Keys ang pamusong anthem ng Big Apple habang pinuri naman ng alkalde ng lungsod ang hindi matatawarang fighting spirit ng koponan. For 53 years we watched. For 53 years we waited. Now we've won. One last time, New York, say it with me. Knicks in! Knicks in! Nabigyan rin ng pagkakataon ang lahat ng fans na masilayan ng kanilang tropeyo sa championship parade ng team. At kasama sa ibinandera ay ang watawat ng Pilipinas na proud na iwinigayway ni Filipino-American Knicks guard na si Jordan Clarkson. Bahagi rin ng selebrasyon ang pagpapaulan sa koponan ng mahigit 2,500 pounds ng recycled blue, white at orange confetti. Congratulations! Para sa Balitang A2C Sports, Rod Garabot. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa pambansang bayani na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Happy birthday, Dr. Jose Rizal. Ang sabi niya, ang susi sa pag-unawa sa kinabukasan ng isang bansa ay ang pagbabasa sa kanyang naging kasaysayan. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!